Kung may isang tanong sa kasaysayan ng Pilipinas na hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin, sino ba talaga ang dapat na hirangin pambansang bayani ng Pilipinas? Si Dr. Jose Rizal ba? Isa akong manunulat. Kalabang ko ang lahat, pati ang sarili ko. Ang doktor, manunulat at intelekwal na gumising sa kamalayan ng mga Pinoy sa pamagitan ng kanyang mga aklat, o si Andres Bonifacio, ang ama ng himagsikang Pilipino na humawak ng armas at nanguna sa paglaban para sa kalayaan. Tayo ang nagmamay-ari sa lupang ito! Sa atin ang bayang ito. Punitin ang mga sedula nyo! Mabuhay ang katipunan! Sa paaralan, kadalasang si Dr. Jose Rizal ang kinikilalang pambansang bayani. Ngunit para sa marami, si Andres Bonifacio ang mas nararapat sa titulong ito. Kaya sa video na ito, susuriin natin ang magkabilang panig at aalamin kung sino nga ba ang mas karapat-dapat maging pambansang bayani ng Pilipinas. Bago tayo magsimula, narito ang isang bagay na hindi alam ng maraming Pilipino. Walang batas na opisyal na nagdedeklara kay Dr. Jose Rizal bilang pambansang bayani. Oo, tama narinig mo. Sa kabila ng kanyang malawak na pagkilala, walang batas na nagsasabing siya lamang ang pambansang bayani ng ating bansa. Kundi ang batas ay patungkol kay Rizal ay yung RA 1425 o ang Rizal Law na sinabatas noon pang 1956 na pag-aralan ang buhay, mga sulat at mga gawa niya na pinag-aaralan hanggang ngayon ng lahat ng school, mapa-private o public man yan, maging sa mga college at university. Kaya naman hanggang ngayon, bukas pa rin ang usapin kung sino talaga ang higit na nararapat sa titulong pambansang bayani. Simulan natin kay Dr. Jose Rizal. Noong panahon ng Espanyol, maraming Pilipino ang nakakaranas ng diskriminasyon at pang-aabuso. Ngunit kakaunti lamang ang may lakas ng loob na magsalita laban dito. Isa na rito si Dr. Jose Rizal. Si Rizal ay nagising sa katotohanan na nagpamulat sa kanya dito ay noong pinapatay ang tatlong paring martir na sila Padre Mariano Gomez, Jacinto Zamora at Jose Burgos o mas kilala sa tawag na Gomburza. Sa pamagitan ng kanyang mga nobelang Dolomite Angere at El Filibusterismo, pinakita niya ang tunay na kalagayan ng Pilipinas. Hindi siya gumamit ng espada, hindi siya namuno sa hukbo, ngunit ginamit niya ang kanyang panulat bilang sandata. Bagamat hindi siya direktang sumali sa armadong himagsikan, naging inspirasyon siya ng mga revolusyonaryo. Maging ang mga miyembro ng katipunan ay humanga sa kanya. May mga talapa na tinuturing siya ng ilan bilang simbolo ng kanilang pakikibaka, na maging ang kanyang kuya Pasiano ay sumali sa KKK at naging general pa. Kung walang Rizal, maaaring hindi nagising ang damdaming makabayan ng maraming Pilipino. Noong December 30, 1896, pinapatay si Rizal ng mga Kastila sa Bagong Bayan o mas kilala ngayong Luneta o Rizal Park. Alam niyang maaari siyang mamatay dahil sa kanyang mga isinulat, ngunit hindi siya umatras at ang kanyang kamatayan ang lalong nagpaalam sa damdaming makabayan ng mga Pinoy. Consumatum est!
Para sa marami, isa itong patunay ng kanyang kabayanihan. Ngunit sa kabila ng kanyang kabayanihan, ang gusto talagang mangyari ni Dr. Jose Rizal ay reforma lamang at hindi digmaan o revolusyon. Kaya reforma, si Rizal ay isa sa mga ilustrado na pamilya na mga Pilipinong nakakapag-aral, na ang gusto niya ay pantay-pantay lamang ang tingin sa bawat Pilipino. Dahil para kay Rizal, ang Pilipinas at ang mga Pilipino ay hindi pa handa sa gagawing mga pakikidigma sapagkat tayo ay walang sapat na armas, kakayahan sa paggamit nito at kulang na kulang sa pagkakaisa, na mapupunta lang ang lahat sa maraming sugatan at mamamatay sa pakikilaban. Ngayon naman, tignan natin si Andres Bonifacio. Kung si Dr. Jose Rizal ay gumamit ng panulat, si Andres Bonifacio naman ay gumamit ng pagkilos. Hindi siya nagmula sa mayamang pamilya, hindi siya nakapag-aral sa Europa, na nakakita ng paghihirap ng kanyang mga kababayan. Dahil dito, nagpasya siyang kumilos. Noong 1892, itinatag ni Andres Bonifacio ang Katipunan. Layunin nitong makamit ang ganap na kalayaan mula sa mananakop na Espanya. Hindi reforma, hindi pagbabago sa sistema, kundi tunay na kalayaan. Siya ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagsimula ang Philippine Revolution. 3 taon na tayong nangangalap ng mga miyembro. Balit hanggang ngayon, parang nagbubulag-bulagan pa rin ang mga tao sa kalupitan ng mga Kastila. Para sa marami, si Andres Bonifacio ang tunay na leader ng revolusyon. Siya ang nag-organize, siya nagplano, at siya ang nanguna sa laban. Hindi lamang niya ipinaglaban ang kalayaan sa salita, pinaglaban niya ito sa aktwal na pakikidigma. Ngunit ang masakit na bahagi ng kanyang kwento ay hindi siya namatay sa kamay ng mga Espanyol. Noong 1897, siya ay inaresto, nilitis, at kalaunan ay pinapatay ng kapwa Pilipino dahil sa alitan sa loob ng kilusang revolusyonaryo. Marami nagsasabing si Emilio Aguinaldo ang nagpapatay dahil siya ang nahalal ng pangulo ng bagong gobyerno ng revolusyon. Yun daw ay baka lumaban pa itong katipunan dahil iba-iba ang panig o grupo ng revolusyon. Noong May 10, 1897, pinatay ng mga kapwa Pilipino itong si Andres Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio Bonifacio. Hanggang ngayon, isa ito sa mga pinakamalungkot at pinaka-controversial na pangyayari sa kasaysayan ng ating bansa. Ang buhay mo sa patalim! Huwag niyo akong patayin na nakatalikod! Kaya sino nga ba dapat ang mas nararapat? Kung ang pagbabatan ay impluwensya sa isip at damdamin ng mga Pilipino, marami magsasabing ay si Dr. Jose Rizal. Ngunit kung ang pagbabatan ay direktang pakikipaglaban para sa kalayaan, marami namang pipili para kay Andres Bonifacio. Si Rizal ang nagmulat, si Bonifacio ang kumilos, si Rizal ang nagsindi ng apoy, si Bonifacio nagpalaki nito hanggang maging revolusyon. Sa katunayan, mahirap isipin ng isa nang wala ang isa. Si Dr. Jose Rizal ay ginawang pambansang bayani dahil sa kanyang sulatin at mga gawa. Ang kanyang pagkakamartir at maging ang Amerika ay pinaboran siya bilang national hero. Dahil sinulong niya ang reforma sa pamagitan ng malayang pagsulat at hindi paghawak ng armas. Ngunit hindi rin pwedeng baliwalayin ang ginawa ni Andres Bonifacio sa kanyang paghihikayat sa mga Pilipino na makidigma at wala siyang choice, na ang tanging paraan na naisip niya noon ay ang makipaglaban sa mga mananakop na Espanyol gamit ang mga armas. Sayang nga lang itong si Andres Bonifacio na maagang nawala ang kanyang kwento.
nais natin ng tunay na kalayaan, wala nang ibang paraan kundi ang himagsikan. Marahil, ang tunay na tanong ay hindi kung sino ang mas dakila, kundi kung paano nagtulungan ang kanilang mga ambag upang makamit ng Pilipinas ang kalaya. Hindi magiging ganap ang kwento ng Pilipinas kung wala si Dr. Jose Rizal. At hindi rin magiging ganap na kwento kung wala si Andres Bonifacio. Isa ang gumising sa bayan, isa ang nag-aklas para sa bayan. At pareho silang nag-alay ng kanilang buhay para sa kinabukasan ng mga Pilipino. Ngayon, kung ikaw ang tatanungin, sino ang dapat na pambansang bayani ng ating bansa o ng Pilipinas? Si Dr. Jose Rizal ba? O si Andres Bonifacio? I-comment mo ang iyong sagot sa ibaba at ipaliwanag kung bakit. Kung nagustuhan mo ang mga bidyong parang ganito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento, pang kasaysayan.